comes, wala na. Ano pa ba mangyayari, di ba? 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. It's another day, midweek Wednesday, Ka-Vibes. Magandang tanghali and welcome to another edition of Love Me, Kathy G. Kasama niyo na naman po ang guidance niyo sa usaping pag-ibig, of course, me, Kathy G. Kamusta naman ang love life natin, Ka-Vibes? Ayan ha, baka naman may kinikim-kim ka na dyan na nagpapabigat ng saloobin mo at naapektuhan na yung trabaho mo or daily routine. 'Di ba? Alam mo, mahirap talaga magtago ng nararamdaman. May cases na naapektuhan ng ating mental health. Isa pa naman ng mental health ngayon ha, na dapat nating binabantayan at inaalagaan dahil hindi biro yan, Ka-Vibes ha. And hindi ka pa ba nakakapanood ng mga or nakakabalita ng mga nangyayari, 'di ba? Kapag depressed, ang taong depressed, winawasak yung kanilang buhay, 'di ba? Yung mga ganyan. Kaya Ka-Vibes, kung may problema ka, ayan, dapat mong ilabas 'yan. You need to find someone or people na pwede mong kausapin at pagsabihan ng yung mga problems, 'di ba? Una na syempre doon ay yung mga magulang na mas nakakaintindi sa atin at may papaliwanag sa iyong pinagdadaanan, 'di ba? You have to tell to your parents kung ano yung pinagdadaanan mo na yan. O kaya naman sa yung BFF, sa yung best friends, 'di ba? Sino ba yung second na mas nasasabihan natin ng mga secrets natin, 'di ba? It's our best friends, 'di ba? Pwede rin naman dito sa aking programa, 'di ba? Love Me, Kathy G, para mas marami tayong mahingan ng payo, mahingan ng opinion para mas malinawan or matulungan ka, Ka-Vibe. Sometimes we just really need someone to talk to pagdating sa mga problems natin, lalo na sa relationship, 'di ba? Whether romantic, platonic, or family relationship yan, Ka-Vibes. Minsan kasi iniisip natin na kaya natin ang problem, 'di ba? Kaya ko 'to. May mga ganun. Minsan sinasabi lang natin sa sarili natin na kaya ko 'to, but simple lang naman 'to. Pero kadalasan yung simple na yan yung lumalala, 'di ba? Dahil napapabayaan natin, yung iba bigla na lang nababaliw over time dahil kinakalimutan na lang nila. Tapos after a while, biglang may mangyayari uli at manunumbalik yung problem, pero this time mas bumigat na. So hindi na susolve yung problem. Ang nangyayari, nagpapatong-patong lang yung problema because hindi mo siya nilalabas, 'di ba? Doon sa biglang hindi kakayanin ng pag-iisip and would eventually become depression. Kaya Ka-Vibes ha, wag mong hayaan na mangyari yun. Kumbaga sa kalawang, konti pa lang yung kalawang, naku po, alisin mo na yang nangangalawang na yan. Oo. Marami kasi sa atin in denial pagdating sa problem. Aminin mo naman, Ka-Vibes, 'di ba? Lalo na sa pag-ibig, minsan ayaw natin umamin dahil takot tayo na ma-judge, 'di ba? Or takot na marinig yung katotohanan, 'di ba? May experience ka ba na ganyan, Ka-Vibes? Yung nasubukan mo na bang hindi piliin? Ay, busted, ganon. 'Di ba? Siguro sa ganitong scenario, parang mas madali sa mga lalaki kasi pwede naman kayong manligaw ulit Oo. 'Di ba? Pero sa mga babae mas masakit kasi hindi ikaw yung nililigawan. Paano kung hindi ikaw yung nililigawan? Mag-aantay ka na naman ng susunod. Pero papaano kung nagkagusto sa dalawang tao, ano ang mas magiging basis mo sa pagpili at papaano kung mali ang iyong napili nako? Parang ang hirap, no? Mini, mini mo or multiple choices tas mali pa yung na-choose mo, 'di ba? Pagdating kasi sa pag-ibig, it also about chances. Ako kapag nasa relasyon na kayo, it's all about choices and decisions naman. Choice at decision nyo na kung gusto nyong gawing forever, depende na kung happy kayo or not, 'di ba? Pero papaano nga kung nagkamali ka ng choice at yung dapat pala ay yung the one that got away, totga. Oo, may mga ganyan na sinasabi nila, sayang. Maybe it's not just into you. Parang ganon, 'di ba? Anong gagawin mo, Ka-Vibe? Sahabulin mo ba or hahayaan mo na lang kung meron ka ring experience na the one that got away? Handa ka bang harapin ang takot para malaman ang kasagutan sa mga tanong mo? Hingang malalim, Ka-Vibes, dahil hanggang 3:00 po tayo magkakasama-sama dito sa Love Me, Kathy G. At syempre, abangan niyo po ang ating letter na babasahin mamayang 1:00. Dito lang yan lahat sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes. Favorite. 92.3. Foolish beat. Nasabi mo ba yan maling tinibukan?
92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio ka-vibes. And Love Me, Kathy G po ang inyong pinakikinggan ngayon pong araw na Miyerkules. Aba, ka-vibes sa 21 na po ng May, 21st of May. Ang bilis po, ilang araw na lang, magtatapos na po ang Mayo. Papasok na ang Hunyo. Ayan, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, lubi-lubi. O, diba? Kinanta na. O, napakanta ka rin, ka-vibes. Kamusta ka naman, ka-vibes? Mainit ba sa labas? Mainit ba ang biyahe? Nako, mainit. Okay lang yan kung mainit ang biyahe, ibig sabihin maraming pasahero. Mainit ang biyahe, marami ang nagpapabook. Ayan ha. Pero kung mainit na ang biyahe, mainit pa ulo mo, mainit ang kalsada, mainit ang makina, nako, lahat na lang nagiinit. Ay, iba yan. Basta kung mag-init man ang iyong ang kalsada, mainit man ang panahon, wag lang initin ang iyong ulo. Wag mag-iinit ang ulo, ka-vibes ha. Kaya para ma-relax ka, of course, tutok ka na lang dito sa aking programang Love Me, Kathy G. Siyempre, hatid ko po sa inyo ang mga paborito niyong tugtugin. Ayan, ka-vibes. And of course, abangan niyo po ang ating letter for today coming from Desiree. Ayan ha. Nako, sa mga inlababo po dyan. Dun sa mga takot after na magkaroon ng mga failed relationship. Ayan, ka-vibes. Nako, ito yung good example ng story ni ang story ng ating letter sender for today, diba? Kumisa naman talaga, hindi may iwasan na hindi mawala yung takot lalo na kapag ikaw ay ilang beses na nasaktan. 'Di ba? Matutroma ka talaga. Nako, baka mamaya pare-parehas lang yung mga lalaking yan. 'Di ba? Ganun ang nangyayari, ka-vibes. Kaya naman, well, abangan nyo na lang aming story or aking story na babasahin maya-maya. Nako ha, according po sa Pag-asa, ka-vibes ha, dahil nga po unti-unti na nating nararanasan ng mga pag-ulan, particularly sa hapon at gabi, transitioning na tayo to wet season. Although, according nga po sa Pag-asa, napapansin naman natin at nagiging maulan na dito. And nakikita na rin yung possible nga na papunta na tayo sa pagiging maulan or papunta na nga sa wet season. But hindi pa po totally ma-declare ng Pag-asa na ito po ay tag-ulan na, inaantay pa. May mga parameter, may mga sukat pa ng tubig na kailangan nilang malaman para ideklara na tag-ulan na. Nako, ingat-ingat na tayo, ka-vibes ha. At syempre, ayan na po, paulan na naman yung mga sakit na pwedeng idulot ng tag-ulan. Kaya ingat, doble, triple, ingat lang lagi, ka-vibes. Ka-vibes ha, bisitahin niyo po ang aming FB page, 92.3 FM Radio Manila, or my FB page, DJ Kathy G. Ayan, and tayo po ay napapakinggan din sa 102.3 Baguio and 97.5 Jensen. Panalong bonding this summer bago man magtapos. At pumasok ang tag-ulan, ka-vibes sa Fun Day happening this May 31 na po yan sa UP. Ayan na, may ka-vibes Zumba Go, jogging and running with friends. Kaya naman, ka-vibes, go na ha. Game, live bands at masayang kulitan. Panalo, diba? At syempre, hindi kompleto ang Fun Day kung walang pa-meet and greet with your favorite ka-vibes DJs. Ayan, may exciting guest pa at surprises na pa-premyo naghihintay. Kaya ano pang inaantay mo, ka-vibes? Isama na ang buong pamilya. Magkita-kits po tayo this coming May 31 sa UP, ka-vibes. Kaya, see you there. Oras po natin, 12:53. Magbabalik po ang Love Me, Kathy G. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes. Favorite. Love me. Kathy G. Love letter. This love letter is from Desiree. Dear Kathy G, magandang tanghali po sa inyo at sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakikinig ng inyong programa. Matagal ko na pong gustong ibahagi sa inyo ang aking kwento. Humanap pa ako ng lakas ng loob para finally, mailabas ko na ang kinikimkim ko. Ako po si Desiree, taga Mandaluyong, pero lumaki ako sa lalawigan ng Quezon. Kathy, ang kwento ko ay tungkol sa aking close friend, pero Totka, the one that got away ko rin. Nagkakilala kami ni Wilson sa kondo na tinitirahan ko dati, katapat ko lang kasi siya ng unit. Nung una, hindi kami nagpapansinan. Hanggang sa ilang beses na kaming halos nagkakasabay lumabas ng pinto ng aming mga unit. Noong una, Kathy, ay nagngingitian lang kami hanggang sa nagkabatian na. Sa totoo lang, Kathy, mahiyain talaga ako.
Kaya inantay ko muna na siya ang unang bumati sa akin at hindi naman ako nagkamali. Oo, Kathy, nagpakilala siya sa akin at hindi ko maitago ang aking saya dahil kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang mabuti niyang kalooban. Matanda ako ng 7 taon kay Wilson. 35 na ako, Kathy, at 28 pa lamang siya nung mga panahon na yon. Kaya hindi ko rin na inakala na magkaka-vibes kami. Mas naging malapit pa kami sa isa't isa nang minsan niya akong imbitahan sa kanyang kondo. Celebration pala ng kanyang mga kaopisina dahil na-promote siya sa trabaho. At Kathy, naging takbuhan ko siya. Naging saksi si Wilson sa 4 na failed relationship ko. Sa kanya ako umiiyak sa tuwing mabobroken-hearted ako dahil nga magkalapit kami ng kondo. Wilson is 1 call away palagi. Pero Kathy, hindi ko namamalayan na may napapansin na pala sa amin ang mga friends namin. Ang tingin nila ay parang more than friends na ang relasyon namin ni Wilson. Ayokong maniwala, Kathy, kasi bukod sa mas matanda nga ako kay Wilson, ayoko ring masira ang pagiging malapit naming magkaibigan. Kaya para mabaling sa iba ang aking atensyon, sa tulong ng aking mga kaibigan, ay ipinakilala nila ako sa isang lalaki na taga-UK. Si Alvin, same age kami at 38 na nga ako during that time. Gustong-gusto ko si Alvin, Kathy. Ramdam ko rin naman na mahal ako ni Alvin at oo, tama ang aking mga kaibigan. Nabaling nga sa iba ang aking attention. Dumating rin sa puntong gusto na akong pakasalan ni Alvin dahil nakailang beses na rin siyang umuwi ng Pilipinas para dalawin at makita ako. Pero halos madurog ang puso ko, Kathy, nang sinabi ko kay Alvin na malabo na kaming magkaanak dahil nga may edad na ako. Sinabihan kasi ako ng aking doktor nang minsan ako magpatingin na imposible na kaming magkaanak ni Alvin. Kathy, iniwan ako ni Alvin. Kaya bumagsak na naman ako sa kondo ni Wilson para ilabas ang sakit at para umiyak. Ramdam na ramdam ko talaga, Kathy, ang pag-alala ni Wilson sa akin at parang may iba rin akong nararamdaman sa mga haplos niya pero ayoko itong pansinin. Kasi baka nag-a-assume lang ako. Pero Kathy, sabi ng mga friends ko, bakit hindi ko na lang daw bigyan ng chance si Wilson na maging jowa ko? Since pansin na pansin at ramdam nila na may gusto sa akin si Wilson. Kaya naman, Kathy, sinubukan kong tanungin si Wilson na kung sakaling may babaeng gustong-gusto siyang nagmamahalan sila pero hindi siya kayang bigyan ng anak, ay okay lang ba ito sa kanya? Kathy, hindi ko inaasahan ang sagot ni Wilson dahil sabi niya ay okay lang kung wala silang anak dahil sila lang daw ay sapat na. Halos madurog ang aking puso sa narinig kong sagot, Kathy. Dahil akala ko, kagaya rin ni Wilson si Alvin, magkaiba pala talaga sila. Lumipat ako ng kondo para makapag-isip-isip. Umiwas ako kay Wilson, pero nakikibalita ako sa mga friends namin tungkol sa kanya. Masaya at okay na okay si Wilson ngayon, sabi nila. Sinisilip ko rin siya sa social media at nakita ko nga na wala siyang girlfriend. Panay din ang travel niya dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Kathy, masakit ang ginawa ko kay Wilson. Bigla na lang kasi akong nawala at umalis ng walang paalam kaya hindi ko alam kung dapat bang humingi pa ako ng tawad sa kanya. Hindi ko rin kasi alam kung paano ko sisimulan na kausapin siya dahil kita ko naman na masaya na siya. Kung dati, Kathy, in denial ako sa nararamdaman ko, pero ngayon masasabi ko ng si Wilson ang the one that got away ko. Hanggang dito na lamang, Kathy. Thank you so much for reading my letter. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat.
Desiree. Minsan kasi iwasan natin yung masyadong nagmamaganda, ha? Kasi naman, di ba? Ano ba naman, Desiree? Nandyan na eh. Di ba, nagpaparamdam na yung mga friends mo, sila na yung nakakakita na may something talaga dito kay Wilson para sa'yo, di ba? Pero ikaw, uma-arts, di ba? Aminin naman natin, medyo may pagka, umarts tayo dun sa eksenang gano'n na andyan na, nagpaparamdam na sa'yo, di ba? Yung mga lalaki naman, hindi naman yan para mag-exert ng extra effort for you kung wala yung nararamdaman sa'yo or kung hindi ka gusto. Ewan ko na lang, boys, kung tama ba ako doon. But then, dati kasi akong lalaki kaya medyo alam ko din. Hindi, di ba? Pero ano nangyari? Bakit ganon? Ngayon, nasabi niya na lang, the one that got away, Kathy G, inunahan mo naman kasi, te. Hindi mo pa naman alam kung ano talaga yung nasa sa loob nitong si Wilson, yet you judge him right away. So what happened? Ito na ngayon. Sayang. 'Di ba? Tayo kasi nangyayari sa atin, masyado tayong judgmental, masyado natin pinag-iisipan agad yung tao, tapos eventually marirealize natin, ay, tayo pala yung mali. 'Di ba? O ngayon, nangyari na. Damage has been done. Pero yun nga, hindi naman to damage. Pero yun na nga, lumipad na ganyan. Nag-fly away na. Itong, itong si Wilson. Diba? Nag-enjoy na sa pagiging binata pa rin. Enjoying his life. Pa-travel. O ikaw ngayon, nawala yung dapat na nandyan na nagbibigay ng extra care for you. May kasalanan ba dito si Desiree? Meron ba ka-vibe sa tingin nyo? 0916-563-1777. Payuhan po natin si Desiree kung ano po ang kanyang dapat gawin. Siya rin yung lumayo eh. Siya yung lumayo. Itong si Wilson, ay nako, ayaw mo sa akin, bala ka, 'di ba? Nag-e-enjoy ako sa buhay ko. Masaya ako kahit wala ka. 'Di ba? Yung ganun eh. Oo, akala kasi minsan na parang doon naiikot ang lahat. No. 92.3 FM Radio Manila, yan po ang aming FB page or my FB page, DJ Kathy G. But then, kapag mahal mo ang isang tao, you're willing to give everything for that person and sasabihin mo na lang, kahit ano pang isipin mo, mamahalin kita kahit walang kapalit. Payuhan po natin si Desiree Ka-Vibes. Dito lamang po yan sa your favorite music radio. Ka-Vibes. 3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Pauwi na ako. Sige, ingat. Love me, Kathy G, ang inyo pa rin pinapakinggan. Ngayon pong oras na ito, of course. Kasama ko, Kathy G, ang ating pong letter sender na si Desiree. Ito, ano tawag dito? Napabayaan niya or na let go niya ang isang tao na nagbigay sa kanya o nagbibigay sa kanya ng pagmamahal. Akala niya kasi, Kathy G, baka kasi ito ang inisip niya, baka kasi ganito siya, baka ito ganyan. Ang daming what if sa buhay. So ano nangyari ngayon? The one that got away, itong si Wilson sa buhay ni Desiree. Ngayon si Desiree napapaisip, sana binigyan ko ng chance. Sana hindi ako nag-isip ng hindi maganda towards Wilson. Alam niyo po ba, ayon kay Colorado-based clinical psychologist Jody DeLuca, ang mga alaala daw ng ating nakaraan ang nagbibigay kahulugan ng ating present at future. Kapag daw masaya ang ating past memories, ay babalik-balikan daw ito ng ating utak. Ito daw yung nangyayari sa mga taong kinoconsider natin na the one that got away. Oh, di ba? Napapaisip ka, bukas pa ang throwback, pero parang, sana kung naging kami, kung hindi ko siya hinayaan na umalis, kami sana ngayon. O, 'di ba? Yun yung mga good memories eh. Ang sarap balikan ng mga good memories. Siyempre, babalikan mo ba yung mga bad memories? Siyempre, hindi, 'di ba? Doon lang tayo sa mga good. O, dapat laging good vibes. O, 'di ba? Ganun dapat lagi isipin mo. Balikan mo yung mga alaala mo. O, napapaalala ka, 'di ba? 25 years ago naalala mo? Di ba 25 years ago, may alaala ka? Oo, nagkita nga kayo, di ba? After 25 years. Good afternoon, Kathy G. For me, yes po, dahil need natin maging matapang para harapin ang kung ano man ang katotohanan. Dahil ang pagsisinungaling, ang isa sa nakakasira sa isang relasyon, it's either for friends or family pa yan, ang pagsasabi ng katotohanan ang magpapagaan ng ating kalooban. At for Desiree, I'm happy for her dahil tanggap siya ni Wilson. Yun lamang po, yun nga tanggap siya ni Wilson, but then, nasan si Wilson? Walay na si Wilson. Oo, nasa iba ng planeta. Ayan, para travel, nag-e-enjoy being alone. 'Di ba? Kathy G, upang walang what if, sabi ni Farge Israel,
Ika nga ay YOLO, you only live once. Dapat tayo sumugal sa hamon ng buhay, hindi na baling mabigo na sumubok. Kesa manghinayang na wala kang ginawa. Wow, well said, Fire Jezreel. Ayan, salamat. May Bantilan Vepan. Hindi ka matututo kung hindi ka humarap sa takot. God has a plan. Totoo naman. Kenneth Patrick, thank you May Vepan. Isang hamon na sa mga tagapakinig na maging matapang at harapin ang kanilang mga takot upang mahanap ang mga sagot na hinahanap nila. Ito ay nagpapahiwatig na ang paghanap ng katotohanan o paglutas ng mga problem ay maaring mangangailangan ng paglampas sa takot at pagiging bukas sa possibility na hindi komportabling mga sagot. Ayan, thank you Kenneth Patrick de la Cruz, saying hello also to Gloria King Mesiano. Happy Wednesday to you, William Mortel. Kung ako para malaman ko kung anong totoo, okay lang na malaman ang iyong nararamdaman. Kaya sabihin mo na bago pa mahuli ang lahat. Tandaan mo, nasa huli ang pagsisisi. Totoo naman, Miss Altesa Sino Cruz. Hello, syempre sa mga friendship niya. Ayan, Mary Lou Jolly, Patrick, Sally, Mary, and Chessa and Balong. Anonymous from La Union. Hello. Ayan good afternoon, Kathy G. Payo ko sa'yo, be wise. Sa susunod na nandyan na yung tao para sa'yo, huwag mo nang pakawalan. Magtiwala ka sa nararamdaman mo. Totoo, 'di ba? Ayan, thank you so much, Anonymous from La Union. Kamusta po kayo dyan sa La Union? Again, ito na naman ako. Naimbag nga. Ano ba? Hapon sa inyong lahat. Ayan. Oo naman, sabi ni Yin Angeles, kahit masakit, yung bang face the reality. Lalo na't nararamdaman mo na hindi totoo yung pinapakita sa'yo o napipilitan na lang kasi meron ng iba. Ouch. Lagi bang may takot? Thank you, Yin Angeles. Sabi naman niya, lagi bang may takot? Sabi ni Marivic Cambe. Well, ikaw, kung lagi ka may takot, walang mangyayari sa buhay mo. Kung takot ka na lang lagi at hindi ka susugal or hindi mo susubukan, kung mangingibabaw ang takot, hindi mo malalaman kung ano yung naghihintay na sagot, diba? Thank you, Ka-Vibes. At syempre, again, sa mga magpapadala po ng kanila pong title sa hula ng ating story for today, 0916-563-1777. Kasabay po ng inyo pong reaction or comment sa ating pong letter sender na si Desiree. Ikaw ba, Ka-Vibes? Meron ka bang nasabi or natawag na or tao na the one that got away? Magbabalik po ang Love Me Kathy G dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes favorite. Love Me. Yan sana yung naramdaman, diba? Nitong si Desiree na ibinigay na pagmamahal sa kanya ni Wilson pero na-dead man niya. Because You Love Me, sa sobrang pagmamahal ni Wilson kay Desiree, hindi na nakita ni Desiree yun. Nabulagan na siya na baka mamaya yung love na napapakita mo yan ay talagang love lang bilang kaibigan. Yan po ang ating letter coming from Desiree nga na natakot dahil akala niya kapag binigyan niya or pinagbigyan niya itong pinaparamdam at pinapakita sa kanya ni Wilson ay mag-iba. 'Di ba? Kasi nga natatakot siya na baka mamaya matanda na siya, 7 years older ako, Kathy G, dito kay Wilson, baka mamaya gusto nito magkaanak. Hindi naman pala, okay naman pala sa kanya kahit walang anak. Ngayon, the one that got away na ang nangyari. Alam niyo po ba, ayon kay Dr. Jess O'Reilly, merong tinatawag na rosy kung saan tinitignan natin ang ating mga dati at kasalukuyang relasyon through rose-colored glasses o mabulaklak na pananaw. Ito daw ay resulta ng pag-alala natin sa ating nakaraan kung saan mas favorable o kaaya-aya ito kaysa sa totoong nangyari. Ayan, dahil dito maaari maapektuhan kung paano natin tinitignan ang kasalukuyan. At ito nga, ang sabi ni Erwin, to answer the question po kung handa ka bang harapin ang takot para malaman ang kasagutan sa mga tanong mo? To answer the question po, kung alam nating yun ang kailangan gawin upang mahanap ang kasagutan sa mga katanungan sa buhay, kailangan nating harapin ang takot na ito upang matapos na ang agam-agam na makakapagpabago sa atin. And Ate Des, andyan na nga si Wilson, arte ka pa ba? 'Di ba? Oo. And sabi naman ni Fire Jezreel, sabi niya, Kathy G, upang walang what ifs, ikaw nga, YOLO, you only live once, dapat tayo sumugal sa hamon ng buhay, hindi na baling mabigo na sumubok kesa manghinayang na wala namang ginawa. Exactly. Ayan. Thank you. Thank you sa lahat po ng mga nag-effort, nagbigay po ng payo for
for Desiree, ayan, alam nyo, hindi naman natin malalaman ang sagot sa bawat tanong kung hindi natin bibigyan ng chance na alamin ito. And for you, Desiree, di ba? Maybe may purpose kung bakit hanggang friendship lang ang naging relasyon nyo ni Wilson. And well, maybe lesson learned na rin also from you na wag nating pangunahan yung mga bagay-bagay. Don't be so judgmental dahil hindi natin malalaman ng sagot na yan kung sa bawat tanong, takot tayo agad malaman or inuunahan na natin kung ano yung pwedeng maging sagot ng isang tao. Ayan, napaka-importante pa rin na bigyan natin ng pagkakataon. Sabi nga nila, malalaman mo lang ang kasagutan kung bibigyan mo ng chance na alamin ito. Thank you so much, Ka-Vibes. Thank you so much, Desiree, for sharing your story with us. And sa mga gusto po mag-share ng kanilang story, mag-email lang po kayo sa lmtkathyg@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio Manila or my FB page DJ Kathy G. Saying hello to Maureen Ava of Imus Cavite. Ay habol lang. Payo ko po sa iyo, Ate BY, susunod na din na dyan yung tao para sa'yo. Huwag mong pakawalan. Magtiwala ka sa nararamdaman mo. And meron pong nakahula ng ating title for today. Napakadali lang ng title natin. Kondo. Kasi dun sila nagkakilala nitong si Desiree at si Wilson. And congratulations to May Bantilan Vepan. Ayan. From Pitpitak, Luna. La Union. Uy, ang layo sa Luna. Papunta na to ng tama? Sa may Luna, papunta na ng Ilocos Sur, di ba, Luna? Ayan, congratulations to you. Tamang answer po ay Kondo. Ayan, abangan mo na lang ang 500 pesos na iyong panalo through GCash. Ipapadala yan sa'yo. Ayan. And again, thank you for keeping me company until tomorrow. Magkarinigan tayo dito sa Love Me, Kathy G Throwback Thursday. This has been Kathy G and susunod na, andito na sila. O, di ba? Nagagandahan. Hello, Hello. Hello, Yes! Ayan, magandang afternoon sa lahat. After ng ating Love Me, Kathy G, susunod na nga po, ito na ang inaabangan ninyong maiingay na tambalan tuwing hapon. Pag sinabi nating maingay, hindi lang basta maingay, ha? Yeah. As in, ingay na ingay. With substance. Yeah. Dapat ganon. Yes. Gusto ko yun. Maingay with substance and with cheese and leche plan on the side. Ay, ang sarap naman. Combo. Pwede ba paki-double? Combo. Ang taray, di ba? Uso kasi yan ngayon, yung mga Correct. tindahan na lahat na lang ng paninda overload, di Oh, ba? di ba? Yes. Oo, kasi dyan talaga pumapatok ngayon. Oo, Paris overload, Yeah, hotdog exactly. overload. Ay. Lahat na lang ino-overload Oo, na. syempre ganun talaga. Dead ba kapag hindi masyadong walang laman yung mga paninda mo? Ay, Correct. nako. Hindi patok. Lalangawin. Totoo. Diba? Kaya kagaya ng programa natin dito, lahat ng mga programa, overload sa saya, overload sa kwento, overload din sa more tugtugan. Yeah. Abangan niyo po ang inyong favorite na tambalan every 3 p.m. to 5:30 p.m. Ang tambalang Jai Kim. Nasusunod na. Dito lamang yan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes Ka-Vibes. favorite. Love Me, Kathy G.